Well, hello mga ka-adventure. Nandito tayo ngayon sa may Malabon City. At ngayon ay araw ng Tuesday, no? August 18. At pagmula rito sa Malabon City, bali dadaan tayo papunta ng Obando, Bulacan. At i-update ko kayo kung possible ba yung mga madadaanan natin, no? Dito tayo dadaan mismo sa Rizal Avenue. At palabas ng Hulong Duhat, Malabon. Para sa mga nakakaalam ng ruta na to, yan, pakipanood nyo lang. At para sa mga hindi pa, tutukan nyo lang. Baka makapagbigay ko ng mahalagang impormasyon sa mga lubog na daan. Kaya tara na, magkakaroon din tayo ng mga road update kung meron mga nilulubog. Kaya samahan niyo ako, no? Dito tayo magumpisa sa Malabon. Tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating. At kung bago lang sa akin channel, don't forget to like, share, and subscribe. Francis Adventure. Yan, di bali dito, ito na yung pinakapalengke ng Malabon City, no? Mukhang piyesta rito, sa San Bartolome. Ang daming mga nagtitinda ng sa tabi ng kalsada, dito sa harap ng simbahan. Ito ang itsura ng pinakabayan ng Malabon. Daming tao. Bising busy. Ahon, Malabon. Yan, ito ang simbahan ng San Bartolome. Nakapag-vlog na tayo dati dyan. Mabuti na lang walang baha rito, dito sa parte na to. Kasi dati nung nag-update tayo rito, parang last year yon, ito malalim ang tubig rito Daming tindahan, no? Yan, sa mga hindi pa nakakapasyal ng Malabon, ipapasyal ko kayo ngayon mga ka-adventure. Yan, pag dumiretso kayo dyan, papunta ng city, sa Caloocan City. Hanggang dito pa yung extension ng mga nagtitinda sa likod ng simbahan. Dati ito, lubog ito nung panahon ng bagyong si Yuan yata yun, last year. Si bagyong Yuan, lubog lahat itong dinadaanan natin, lalo na doon sa kabila. Di bali, one way lang itong kalsada na to, no? Doon sa kabila, yun yung mga papunta ng bayan. Ito naman yung daan papunta ng ibang lugar, sa papasok ng Bulacan, dito sa Obando. Itong dinadaanan natin. Medyo matraffic na dahil oras na ng labasan ng mga namimili. Busy na, tsaka yung mga nag-uuwian na galing sa trabaho. Yeah, pwede naman sumalubong yung ibang mga motor, pero 4 wheels bawal dito. Kaya minsan may makikita kayo mga sumasalubong, pati mga e-trike. Malambot, sir. Baka dumapa. Pahirapan kayo. Yan, flat yung kotse, flat yung gulong. Lagi akong ganyan makakatapat ako ng mga sasakyan, yung mga nasusundan ko. Nakikita ko minsan pagka malambot yung gulong, sinasabihan ko paparahin ko sila kasi para sa safety rin nila yon. Minsan may mga driver kasi na hindi mo mararamdaman na tumatakbo ka pero flat na pala yung gulong mo. Marami akong na-encounter na ganyan. Dito na tayo ngayon sa Concepcion, Malabon. At ito ang Immaculate Conception na simbahan. Isa sa mga matandang simbahan na rin dito. Dito naman sa kaliwa natin, lalagpasan na natin yung Malabon, Concepcion, Malabon, Public Market. Dito, pagka kumanang ka, papunta ring monumento yan. Diyan. Sa Tunsuya, Malabon naman ang diretso nun. Diretso tayo dito. Papunta tayo ng Hulong Duhat, Malabon. Doon tayo mag-i-exit palabas ng Obando, Bulacan. Yan, ito yung sa Malabon. Yan yung dito, pangalawang mode of transportation. Ang pangunahin yung jeepney, tapos yung mga sidecar, tapos yung mga e-trike. Kaya akala mo mga yan, pero mga pumapasada sila. Kaya napakarami ditong e-trike na makikita yan, nakalagay private, pero namamasada yung mga yan.
Nagkalat dito yan sa Malabon. Sana nga magkaroon ng ano yan permit. Kasi yung iba dyan walang permit. Colorum ba? Uy, ang ano rito, premium 75.90. Yan, ito ang Arellano University. Dito na tayo sa Arellano, Malabon. Pagpakaliwa ka dyan, papunta na ng ano yan, public market. Dyan. Nilulubog din to, itong lugar na to ngayon. Pagka panahon ng malakas na bagyo, tsaka high tide, nilulubog to. Kasi kung galing kayo dito sa Manila at pupunta kayo ng Bulacan, mabilis tong daan na to. Kaya lang, ang problema nga lang dito, yung daan, minsan pagdating dyan sa Obando, Bulacan, mataas na yung tubig. Yung may mga palaisdaan doon na laging nilulubog. Ito yung junction ng Barangay Hulong Duhat, Malabon. Yan, nakapag-vlog na rin tayo dito dati. Meron tayong update na vlog dito. Sira-sira pa yung mga kalsada, ang daming lubak. Ayan kakadurog-durog. Dami rin kasi dumadaan dito mga malalaking truck. Ito na yung portion talaga na mababa na rito sa parte ng Hulong Duhat. Lalong mas mataas dito. Yan, yung ibang nakamotor, dyan dumadaan kapag ka malalim dito. Malapit na kasi sa sa ilog. Kaya mabilis tong magkaroon ng tubig. Pero kayang-kaya naman, passable pa. Kayang-kaya nga ng Hyundai. Yan, dyan lumulusot yun, yung mga nagsyo-shortcut para iwas baha. Tapos ito, matadaanan na natin yung Dampalit Bridge. Di bali, nagkaroon tayo ng vlog dyan sa Mega Dike, doon sa Dampalit. At okay naman dito yung ilog, hindi pa maapaw. Ayan, time check, it's almost 5 PM na ng hapon. Ayan, madadaanan natin dito yung simbahan ng Santo Rosario. Tapos dito yung papuntang yung na-vlog natin dati sa Mega Dike. Dampalit, Mega Dike. Dumadami na rin yung mga nagtitinda ng mga isda rito sa sidewalk malapit sa simbahan. Nagumpisa lang yan dati sa isa. Tapos hanggang sa nasusundan, nadadagdagan, nagiging 2. Hanggang ngayon, ang dami na nila Minsan na yan parang talipapa na yan. Ang dami na nila. Eto na. Thank you, Malabon. Dito na tayo sa Obando, Bulacan. Welcome to Obando, Bulacan. Ayan na, nakatawid na tayo ng ilog. At ito ang itsura dito sa pagpasok nyo ng Obando, Bulacan. Galing ng Hulong Duhat, Malabon. Sa tingin ko naman, parang makakadaan tayo sa Bulacan. Kasi kung dito maraming tubig dito sa dinadaanan natin ngayon, negative na tayo ron. Siguradong mas pataas doon sa dadaanan natin. At ayun sa mga nanonood, inuulit ko, ngayon ay araw ng Tuesday, August 18, para sa ating pag-update dito sa Malabon to Bulacan. Pag dumiretso ka dyan, papunta na ng Valenzuela City. Dito, kakaliwa tayo rito. Ito yung i-update natin, yung kalsada rito. At para makatulong sa mga magbibiyahe, pagka pupunta kayo ng Bulacan or bandang Pampanga or mas malayo pa sa parting norte, tingnan natin kung passable ito. Ito lang ang medyo downside dito kapag bumiyahe na kayo ng medyo alanganing oras, tulad sa umaga, mga busy hours, tsaka pagdating ng hapon, talagang maraming
Maraming gumagamit ng kalsada na to. Pati mga pedestrian, marami rito. Isa to sa populated na lugar dito sa Bulacan, ang Ubando, Bulacan. At okay na pala yung kalsada rito eh. Dati kasi ginagawa ito, tinataasan. Ngayon natapos na siya oh. Matagal-tagal din kasi tayong hindi na nakarota rito eh. Natapos na pala yung ano dito, road rehabilitation na ginagawa. Nung hindi ginagawa yung kalsada na to, ang ano rin ang tubig dito, catch basin din tong lugar na to ng Ubando, Bulacan. Laging may tubig pag panahon ng tagulan. Pero ngayon dry siya oh. Wala siyang baha. At pasensya na kayo kung ikakat natin yung ibang parte ng video, no? Yung sa mga boring na dinadaanan natin. Wala naman din akong masyadong maipapakita eh. At yung i-highlights ko lang yung mga talagang i-share ko sa inyo na update, para hindi masyadong humaba ng gusto tong video na to. Meron kasi nagko-comment eh sa mga viewers natin, bakit daw kinakat ko? Kaya ako kinakat kasi papoboring kayo kapag nagmumotor lang, hindi ako nagsasalita. Tapos mahaba pa. Baka abutin ng ano to, 2 oras pagka hindi ko kinat. Magmula rito hanggang sa makarating na tayo ng MacArthur Highway. At sa mga viewers natin na nanonood sa mga lupalop kayo ng Pilipinas or mundo, yan, mag-iingat kayo, no? Lalo na yung sa mga area na tinitira natin, kung nasa mga low-lying areas tayo. Mag-iingat tayong lahat at maging handa. Lalo ngayong panahon ng tagulan na to, medyo masama itong binibigay ng mga nakaraang pag-ulan. Ang tataas ng mga tubig sa mga maraming lugar. Halos buong Luzon na yung nakakaranas ng matinding pagbaha. Ito ang pinaka People's Park ng Ubando. Tapos ito naman ang simbahan ng Salambao, Mahal na Birhen ng Salambao. Ayan, itutur ko muna kayo, quick tour. Nadadaanan lang natin to lagi eh, pero hindi ko na sisilip yung mismong itsura ng simbahan. Meron palang museum dito, Museo de la Parroquia, na itatag noong 1754. Tagal na rin pala nitong simbahan ng ano. At mukhang walang misa ngayon. Catholic Bishop. Yan ang itsura dito ng simbahan. Ayan, pinaka bell tower. Sa tapat ng simbahan, ito naman yung Colegio de San Pascual, Bailon. Ito lang din yung isang problema dito pagka dumaan ka. Kapag nakalagpas ka na dito sa palengke ng ano, ng Ubando, paliit ng paliit yung daan, kumikitid. Kaya dito yung traffic. Dami pa naman mga ano dito, madadaanan na simbahan, tsaka mga talipapa. Kaya kailangan talaga tatimingan nyo yung pagdaan dito. Huwag kayong dadaan ng masyadong tanghali na or late. Kasi ang dami nang dumadaan ditong mga ano, residente, tsaka mga ibang sasakyan, mga private vehicles. Yan, ito pa yung isang nagpapabagal din ng traffic dito eh. Yung mga pedicab na yan, oh. Yung mga tricycle na depadjak. Marami dito niyan sa Ubando. Naging tradisyon na dito yan, pedicab. Yan sa Malabon, dito sa Nabotas. Mga pedicab na yan. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano ang pamasahe niya, isang tao. Yan o, dami no, daming pedicab oh. So, maganda namang ano dyan eh, maka-experience yung sasakay ka. Para kang sinasagada no, yung pagoda ba, parada. Ito, dadaan na tayo ng pinakatalipapa. Yung maliit na palengke rito sa Ubando.
Ito na, nandito na tayo sa Barangay Paco. Yan ang simbahan ng Paco, sarado. 1951. Eto na, malapit na tayo doon sa area ng Bulacan. Dito ko kayo mabibigyan ng update. As of now, maganda naman yung daan. Wala naman lubog na daan. Magmula sa pagpasok natin kanina sa Malabon City. Nalagpasan na natin yung mga matatraffic. Doon naman, sa kabila naman, meron pang matraffic na lugar dyan sa Bulacan. Yan ang sitwasyon dito. Gara, no? Ayan. Napakadilim pala ron. Sasalubungin natin. Meron kasing ano dyan, merong flood control dyan na ginawa, mga naunang flood control. Ang problema lang, yung ibang flood control dyan nasira na. Tapos hindi na nire-repair. Yung iba naman parang meron pang portion na hindi natapos. Doon nga makikita ninyo yung floodgate oh. Nakababa siya. Pero dapat ano yan eh, laging na may maintenance tong floodgate dito eh. Para na poproteksyonan tong Ubando Bulacan sa matinding pagbaha. Yan o, itsura dito. Nanganganib na naman yung mga bahay na yan sa tabi ng palaisdaan. Lulubugin na naman yan. Pag umulan ngayong gabi, sigurado lubog na naman tong daan na to. Tapos dito yung ginagawang daan na papunta sa ginagawang Bulacan International Airport or Manila International Airport yan. Hindi ko na sa inyo nabigyan ko lang kayo ng update. Di bali yung katabi niyan, ito na yung pinaka niyan dam site ng waste management. Kaya medyo mabaho dito sa area na to eh. Hindi rin tayo makakatuloy doon kasi may nakabantay. Hindi rin tayo papapasukin. Ito, laki ng ginawa dito ng multipurpose hall ng Ubando. Tsaka tinaasan nila oh. Malaki ang ginawa ritong pagbabago. Malaking upgrade sa pinaka ng Ubando Bulacan. Ito operational na rin itong health center nila oh. Ito, dito na tayo sa Tawiran, Ubando, Bulacan. Patagos na tayo ng Paliwas. Mabibigyan ko rin kayo ng update dito sa ginagawang tulay rito sa Paliwas. Oh, sarado pa rin pala. Ayan ang update dito mga ka-adventure. Ito na yung Paliwas Road. At ito na rin yung tinatawag din na Tawiran Bridge. Ito yung latest update natin mula nung huli natin vlog mga 4 months ago. Naka na pala eh. May nabuhusan na ritong isang poste. Yan. Passable naman tong bridge. Nakakadaan pa. Hindi ko lang alam doon sa bandang unahan kung malalim. Hindi ko rin mapapalipadan ng drone kasi umuulan eh. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Walang gumagawa kasi umuulan, masama ang panahon. Parang magkakaroon pala ng road widening dito sa tulay. Kasi tinambakan pa nila ito eh. Dati yung daan hanggang dito lang eh. Ngayon tinambakan na nila. Putik lang. Ayan Tuloy-tuloy siguro yung pagtatambak na gagawin dito.
O baka hanggang dyan na lang yon, para lang sa pinaka ano, para sa pinakamuhon ng tulay. Yun o, may nangingisda rito. Welcome to Barangay Ubihan. Meron tayo na i-vlog dito, ewan ko kung napanood nyo. Meron tayo nagkaroon tayo ng kaibigan dito. Bali may ginagawa diyang bypass road. Tara, silipin natin. Tignan natin kung nandito yung best friend ko. Ayan, shoutout sa best friend ko kung mapanood mo to. Muli akong pumapasyal dito sa Barangay Ubihan. Tignan natin kung ano yung kalagayan dito. Bigyan ko lang kayo ng short tour kung mahaba na yung nagagawa ritong development ng ginagawang bypass road hanggang sa papunta ng Marilao, Bulacan. Uy, madulas to. Bakal tong tulay na to. Isa tong lugar na tong Barangay Ubihan ang hindi ko makakalimutan Talagang memorable sa akin to Kaya love ko rin tong Barangay Ubihan Yan, muli natin binabalikan ngayon. Sana nandito yung best friend ko. Kukumustahin ko lang. At sa mga taga Barangay Ubihan na makakapanood nito, shoutout sa inyo. Mahaba na pala yung nagagawa. Oh. Malaki na. Ito, bago na to Ang taas na Taas ng bypass road na to Ilang feet din ito? Siguro nasa mga 8 feet din or 10 feet. Kasama na tong barikada, yung barrier. Hanggang dito na lang pala yung pinakadulo. Napakadilim ng kalangitan Ayan, eto na. Ano yung pinaka latest update dito sa bypass road na to from Ubihan to Marilao. Ayan. Hindi ko lang alam, parang siguro doon sa kabila na yon, doon. Meron kasing diyan yung bangkero, tawiran diyan sa parte na yan. Kaya possible ako diyan na yon magkokonekta sa tawiran. Kasi yun ang pinaka mabilis na gagawin diyan. Ito ang itsura dito. Dito yung mga kabahayan rito. Yung mga nilulubog na rin yan. Garalan ng sitwasyon pala rito pagka ganitong masama ang panahon. Parang nakakalungkot. Gumawa na nga lang sila ng tulay rito, mga ka-adventure, para mas mabilis silang makatawid. Kaysa nga naman doon dumaan sa loob. Mahaba pa kasi ito dito. May daan dyan Dapat papasukin natin yun doon pinagbawalan tayo ng best friend natin. Bawal daw mag-vlog. Kaya hindi na ako dumiretso. Let's go. Yan, pinakita ko lang sa inyo yung latest development Yan, may nakikita nga ako doon mga naglalakad sa kabilang panig na ng ilog. Yan. Sa susunod na magbablog naman tayo, pakikita naman natin yung sa kabilang side naman nito kung saan to magdudugtong. Gagawan to natin ng panibagong episode para mapakita natin sa inyo para maging malinaw tong ginagawang bypass road na to. At least makukumpleto natin yung detalye niyan. Tara. Yan na, na-share ko na Malaki na, mahaba na tong nagagawa. At maraming nakaparking dito. Mga motor ng mga residente. Maganda tong ginawa na to, napakataas. Kasi magiging parang evacuation area na rin ito pag tumaas yung tubig sa ilog. Ayan. Pala, sa may kawayan pala to dudugtong. Kala ko Marilao. May kawayan nga pala, sorry Ayan Construction of road at Barangay Ubihan. Ito nakalagay dito, nadaanan natin. Pala to? Itong bypass road na to sa pala?
Sa May Kawayan pala to dudugtong, hindi pala sa Marilao. Sorry no, kung nagkamali ako sa una. Binabawi ko yung sinabi ko. Construction of road at Barangay Ubihan. Tapos location, papuntang May Kawayan City, Bulacan. Ang cost ng project na to ay 29,092,202 pesos. Ayan, source of fund, GAA. Tapos ang contractor niya, Azul Builders. Ang pinaka-implementing agency, DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office. Di bali inumpisahan pala to noong April 15, 2025. Yan, duration hanggang November 22, 2025. Kaya lang, ano na ngayon? 2026 na. Nag-overdue na. Ayan o, at least meron dito naka-display na pinaka-declaration niyang project na to. Meron na tayong idea kung magkano. 29 million. Whoop. Yan, nagliligawan yung dalawa ron, ano? Whoop. Yan, magmula rito makikita yung ginagawang tulay sa tawiran eh. Kaya maganda rito pag natapos itong bypass road na to, marami dito magpupunta mga bikers. Magiging pasyalan na naman ito, mga mahilig sa mag-walking tsaka mag-jogging sa umaga. Yan, sisikat ito, itong Ubihan na to pag natapos yung bypass road na yan. Yan, kakanan na tayo rito sa may tulay ng Ubihan. At eto na, papasok na tayo ng Bulacan. Yan naglagay na nga sila dito ng net para dito sa palaisdaan hindi makawala yung mga isda. Umaapaw kasi yung tubig rito eh. Woo! Dito na tayo, dumadaan ngayon sa Barangay Taliptip, Bulacan. At mukhang passable naman. Wala pang baha. Dito na yung sa airport na ginagawa. At yan ang latest update ngayong araw na to. Tuesday, August 18. Passable Wag lang uulan ngayong gabi at sasabayan ng high tide bukas. Sigurado dito pataas na naman ang tubig na to. Ngayon passable pa siya. At sobrang dilim ng kalangitan. Kakaibang pakiramdam kapag dito ka dumadaan. Nakikita mo yung mga ganyang sitwasyon ng daan Parang ang lungkot. Gumagawa pala ng rito. Ano kaya to? Gumagawa ng bagong drainage canal. Ito, madadaanan natin ulit dito yung isa sa mga pinakamaliit na chapel na makikita ko. Ayan 'di ba? Lagi akong huminto rito kasi nakukitan ako sa kanya Halos sinlaki lang ng isang bahay yan yung simbahan na to. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng chapel na yan. Comment nyo na lang sa mga ibang viewers natin na nakakaalam. Ito na, lalabas na tayo ng Barangay Taliptip at papasok na tayo ng Barangay Perez. Meron din palang nagpapa-request dito tsaka sa Bambang, Bulacan. Ayan grabe, padilim ng padilim ang kalangitan. Umuulan na pala doon sa banda doon. Yan, passable pa. Wala pang baha rito. Dito sa Perez, Barangay Perez. Babaybayin lang natin tong pinaka national road na to hanggang sa makarating na tayo doon sa Malolos, Bulacan. Gusto ko lang ma-share sa inyo kung meron bang baha rito at kung passable. Ito, isa pa tong issue rito. Dapat matuloy na tong kalsada rito madugtungan na yun. Ang lalim kasi ng tubig rito.
Ito na, palabas na tayo ng Barangay Perez. At welcome Barangay Bambang. Ito na. Diyan, meron tayong pinuntahan dyan. Yung isang lugar na nakakalungkot din. Lubog na rin yung mga bahay dyan. Okay din tong tricycle na to. Na, pumapaspas eh. At yan ang condition dito sa may Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan. Ito na yung itsura ng Purok 4. May nagpapa-request dito. Ipa-flash ko na lang sa screen para hindi ko na matandaan yung pangalan niya eh. Ang ganda ng bahay oh. May mga authentic na bahay na design nung mga dekada 80. Sana okay lang yung video natin ano. Sana nakikita nyo pa. Medyo madilim na. Yan ang video quality ng DJI Action 5. DJI baka naman. Ito pa oh, isa pa tong ano, ancestral house oh. Hindi ko masyadong napapansin yan eh. Itong bahay na to. Parang abandonado na eh. Oh, lumakas ang ulan. Matraffic talaga dito eh. Dahil malapit na sa palengke. Dinadaanan natin itong mismong pamilyang bayan dito. Ito naman ang simbahan ng San Roque. Ang premium dito ay 75.50. Yan na, mag-exit na tayo ng Barangay Bambang. Ito na, pumapasok na tayo sa pinakabayan. Oy, maano na pala to, nakaporma na pala tong pinaka public market to. Maganda to pagka nagawa. Ang ganda ng forma eh. Ito na tong bagong ginagawang ano ngayon, public market dito sa Bulacan, Bulacan. Mukhang high-tech tong magiging palengke ngayon ha. Ewan ko kung talaga magiging palengke yan, ano na yan, o baka gawing department store. Hindi natin alam. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Tapos kakaliwa na tayo rito. Yan ang simbahan ng Nuestra Señora de la Asunción. Walang misa, sarado. Isa yan sa mga pinakamagandang simbahan dito na mapupuntahan ninyo. Ito, papasok na tayo ng Barangay Masantol. Masantol, Bulacan, hindi po Masantol, Pampanga. Yan, dito magandang dumaan dito eh. Smooth na smooth yung kalsada rito. Yan, nadaanan na natin yung museo ni Marcelo H. Del Pilar. Tapos ito naman yung Marcelo H. Del Pilar High School. Elementary school. Memorial School. Isa sa natutuwa kong kinagigiliwan kong paralan. Talagang siya eh. Talagang tawag doon. Very, yung sasabihin ko, kalimutan ko tuloy eh. Woo! Rain, rain, go away. At dumadaan na tayo ngayon sa Barangay San Nicolas. Ang dami ng rito. Ang dami ng mga bagong tayong mga grocery store, mga convenience store tulad ng 7-Eleven, mga O-Save. Nagkalat na yung mga O-Save, pati yung Alphamart.
Itong dinadaanan natin, ito na yung Barangay Pitpitan, Bulacan, Bulacan. Barangay Pitpitan. Ayan na, palabas na tayo ng bayan ng Bulacan, Bulacan. Papasok na tayo ng Malolos, Bulacan. Wala pa namang tayong bahang daanan ngayong araw na to. At sana wag na bumuhos ang ulan ng malakas para hindi bumaha doon sa mga naunang dinaanan natin. At nakalabas na tayo ng Barangay Pitpitan. Nandito naman tayo ngayon sa Barangay Mambog. Yan, ito na ang Mambog Bridge. Ginagawa na pala itong ano, yung flood control dito. Ayan oh, diyan sa kaliwa natin. Tuloy-tuloy naman yung paggawa ng flood control. Oh, may nangingisda pa rin oh. Ang taas na pala ng ano, level na sa kalsada. Yan ang sitwasyon dito. May mga nangingisda pa. Yan oh, taas ng ilog rito oh. At madilim na ang paligid. Hindi ko lang alam sa video natin kung malinaw pa no, kung maliwanag pa yung video quality. Napaka solid ng kalsada rito oh. Smooth na smooth. Ganda ng daan. Thank you Barangay Matimbo. Welcome to Panasaan. Welcome to Barangay Bagna. Panasaan pala yung pinasok natin, hindi pala Atlag. Pagkatapos pala nitong Bagna, Atlag. Dami kasi. Daming barangay tayong madadaanan dito eh. Kaya yung iba hindi ko na matandaan. Yan, parang ito na yung pinaka-pamilihan dito. Tapos, pagtawid natin dito sa tulay, ito na yung ano, Barangay Atlag. Yan ang kalagayan ngayon dito sa Barangay Atlag. Walang kabaha-baha ngayong araw na dumaan tayo. Pero nung nakaraang ano, bagyo, halos nilulubog itong buong daan na to. Hanggang sa bayan, lubog. Nakita ko sa ibang social media, taas ng tubig. Umapaw yung ilog, kaya nag-overflow dito sa mga kalsada. Ito na tong itsura naman dito ng Barangay Santo Cristo. Malapit na tayo sa mismong bayan. At ito na, tinutumbok na natin tong daan na to sa mismong Malolos Cathedral dito sa likod. Ayan, gumagana na pala yung mga street light dito na bagong tayo sa mismong perimeter ng Malolos Cathedral. Ano? Ang ganda tuloy eh. Tapos dito na yung palengke. Yang Mercado de Malolos. At yan mga ka-adventure, yan ang update ko sa inyo ngayong araw ng Tuesday, August 18. Magmula doon sa Malabon City hanggang sa mga dinaanan natin ng mga bayan ng Malabon at Bulacan, wala namang baha. Passable naman sa lahat ng klase ng sasakyan, kahit mga naka-scooter. At maraming salamat po sa pagsama ninyo At sana nagustuhan nyo itong pag-update natin. Don't forget to like, share and subscribe. At maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat sa pagbiyahe. Yan, dumadaan na tayo dito sa Baraswain Church.